Hindi ka na katulad dati, hindi ka nag-iisa, at hindi ito simpleng problema. Kadiskarte chicks, real talk lang tayo ngayon. May mga lalaki na dati normal naman ang confidence, okay ang energy, okay ang performance sa buhay at relasyon, pero biglang may nagbabago. Hindi na tulad ng dati ang reaksyon ng katawan. Minsan hindi consistent, minsan wala sa timing, minsan parang nawawala. At ang unang iniisip ng iba, may problema ba ako? Pero ayon sa mga study sa urology, endocrinology, at behavioral psychology, hindi ito agad simpleng physical issue. Madalas interplay ito ng mind, body, emosyon at lifestyle. At sa video na ito, ipapaliwanag natin ang totoong dahilan base sa science at psychology kung bakit nangyayari ito. Pero bago po yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Hindi ito para matakot ka, hindi rin ito para husgahan ka. Ang goal nito ay maintindihan mo kung paano gumagana ang katawan at utak ng lalaki. So number 1, stress at cortisol. Ayon sa mga studies sa Harvard Medical School at Journal of Endocrinology, kapag ang isang tao ay laging stress, tumataas ang hormone na cortisol. Ang cortisol ay stress hormone. Kapag mataas ito, bumababa ang testosterone. Naapektuhan ang blood circulation, nagiging reactive ang nervous system. Ibig sabihin, kapag ang utak mo ay laging pagod, pressured o anxious, ang katawan mo pumupunta sa survival mode. At sa survival mode, hindi priority ang sexual response. Hindi priority ang relaxation. Priority ang alertness and survival. Kaya, kahit gusto mo, hindi consistent ang response ng katawan. Sa psychology, tinatawag ito na stress response inhibition. Ibig sabihin, kapag ang utak ay overloaded sa stress, binababa niya ang ibang functions ng katawan para mag-focus sa survival. So number 2, low testosterone and lifestyle impact. Ayon sa clinical endocrinology research, maraming modern lifestyle factors ang nakakaapekto sa testosterone. Kulang sa tulog, sobrang puyat, processed food diet, sedentary lifestyle, obesity at chronic stress. Kapag bumaba ang testosterone, bumababa ang energy, bumababa ang motivation, nagiging inconsistent ang sexual drive, humihina ang overall physical response. Ang testosterone hindi lang physical hormone. Sa psychology, ito rin ay connected sa confidence, drive, competitiveness, at emotional stability. Kaya kapag bumaba ito, hindi lang katawan ang apektado, pati mindset ng lalaki. So number 3, overstimulation ng utak. Neuroscience. Ayon sa neuroscience study sa dopamine reward system, ang utak ng tao ay natututo base sa stimulation. Kapag sobra ang exposure sa social media, instant gratification content, high dopamine activities, nagiging desensitize ang brain. Ibig sabihin, hindi na ganoon ka-responsive sa normal stimuli. Kailangan ng mas intense stimulation para ma-trigger ang same response. Sa psychology, ito ay tinatawag na dopamine desensitization. Parang pagkain yan. Kapag lagi kang kumakain ng sobrang tamis, yung normal na tamis, hindi mo na ramdam. Ganon din ang brain. So number 4, performance anxiety and overthinking. Ayon sa social medicine journals, isa sa pinaka-common causes ng performance issues ay
anxiety, self-pressure, o overthinking. Kapag ang lalaki ay nasa situation na may pressure, ang utak pumapasok sa fight or flight mode. At sa mode na ito, tumataas ang heart rate, bumababa ang relaxation response, naaapektuhan ng blood flow regulation. Tinatawag ito na cognitive interference. Ibig sabihin, masyado ka nag-iisip imbis na maramdaman ang moment. So number 5, emotional factors and relationship dynamics. Hindi lang physical at biological factors ang involved. Ayon sa relationship psychology studies, kapag may emotional disconnect, unresolved stress sa relasyon at lack of emotional safety, ang katawan na hindi fully relax. Kasi ang intimacy ay hindi lang physical, ito rin ay emotional state. Kapag ang utak ay hindi safe emotionally, nagkakaroon ng inhibition response at bumababa ang natural arousal system. Ka-diskarte chicks, ang mahalagang maintindihan dito, hindi ito simpleng may problema ang lalaki. Madalas ito ay stress issue, lifestyle issue, psychology issue at emotional health issue. Hindi ka sira, hindi ka kulang. May imbalance lang na kailangan ayusin. Base sa studies sa men's health, ayusin ang sleep cycle, bawasan ang stress, regular exercise, boost testosterone naturally, limit overstimulation, dopamine reset, improve emotional well-being at healthier diet. Kasi ang sexual health, hindi hiwalay sa total body health. Ngayon, tanong ko sa iyo, alam mo ba na karamihan ng ganitong cases ay hindi agad physical problem, kundi combination ng psychology at lifestyle? Comment mo, natuto ako kung bago to sa'yo. At kung gusto mo pa ng ganitong deep breakdown na Tagalog at madaling maintindihan, like, share at subscribe ka na. Dahil dito sa Diskarte Chicks, ginagawa nating simple ang mga komplikadong bagay tungkol sa lalaki, relasyon at buhay. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Leonardo Berganya ng Saudi, Mon Lacson ng Binoangonan, Rizal, Wilfredo Cabungkal ng watching from Taguig City, Ferdinand Cueva ng Nueva Ecija, Roy Manlasa from Surigao City, James Mulani from Sabah, Malaysia, Antonio Palma ng Tagum, Francisco Agliam from Muñoz, Nueva Ecija, Jose Boyan from Davao de Oro, Melanio Historillo ng Mindoro, Rapi Boral Santos, uy, shoutout daw po sa kanyang crush na si Pau Pau from Taguig, Eric Edulsora, taga Samar, Nestor Rabosas ng Pangasinan, at kay Oscar Ramos from Zamboanga del Sur. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo patuloy at lalo po akong ginaganaan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.